Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat po ng aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam at magandang araw rin po sa lahat ng manonood, Muslim man o hindi. Ngayon po ay ating pang-12 araw at welcome sa araw-araw nating pagbabasa ng Banal na Quran sa wikang Filipino. I-click nyo lamang po ang profile ko para sa mga naunang pagbabasa. Hinihikayat ko po kayo makibasa at magnilay kasama ko sa salita ni Allah na gabay para sa katauhan. Ngayon po ay tutuloy natin ito sa Surah Al-Baqarah pa rin, verse 221. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwag kayong mag-asawa ng kababaihang nagtatambal kay Allah hanggang sa sila ay manampalataya. Ang aliping babae na nananampalataya ay mas mainam kaysa sa isang babaeng nagtatambal kay Allah, kahit pa siya ay kalugod-lugod sa inyo. Huwag ninyong ikakasal ang mga lalaking nagtatambal kay Allah sa inyong kababaihan hanggang sa sila ay manampalataya. Ang aliping nananampalataya ay mas mainam pa kaysa sa isang nagtatambal kay Allah kahit pa nalulugod kayo sa kanya. Sila ay nag-aanyaya tungo sa impyerno, ngunit si Allah ay nag-iimbita tungo sa paraiso at tungo sa kapatawaran kung nanaisin niya. Nililinaw niya ang kanyang mga talata sa mga tao upang sila nawa ay makaalala. Tinatanong kanila tungkol sa buwan ng dalaw. Sabihin mo, O Muhammad, ito ay pinsala. Kaya lumayo kayo sa inyong mga asawa sa panahon ng kanilang buwan ng dalaw. Huwag kayong makipagtalik sa kanila hanggang sa sila ay maging dalisay. Kapag dinalisay na nila ang kanilang mga sarili, ay makipagtalik kayo sa kanila ayon sa kung ano ang itinakda sa inyo ni Allah. Tunay na minamahal ni Allah yaong mga nagbabalik loob at yaong mga nagdadalisay. Ang inyong mga asawang babae ay bukirin para sa inyo, kaya tumungo kayo sa inyong bukid paano man ninyo naisin. Gumawa kayo ng mabuti para sa inyong mga sarili. Katakutan ninyo si Allah at alamin ninyo na makahaharap ninyo siya. Bigyan mo ng magandang balita ang mga nananampalataya. Huwag ninyong gamitin si Allah sa inyong panunumpa upang umiwas kayo sa paggawa ng kabutihan o umiwas na magpakamatuwid o magsaayos sa mga tao. Si Allah ay nakaririnig at nakaalam. Hindi kayo tutuusin ni Allah sa mga hindi sinasadya sa inyong mga panunumpa, bagkus ay tutuusin niya kayo sa nilayon ng inyong mga puso. Si Allah ay mapagpatawad at mapagpaumanhin. Yaong mga nanunumpa na hindi makikipagtalik sa kanilang mga asawa nang walang diborsyo ay hanggang 4 na buwan lamang ito. Kung magbabalik sila sa normal na relasyon, ay tunay na si Allah ay mapagpatawad at mahabagin. Kung sila ay magdesisyon na magdiborsyo, ay tunay na si Allah ay nakaririnig at nakaalam. Ang mga diniborsyong babae ay hindi maaaring mag-asawang muli sa loob ng 3 buwan ng dalaw. Hindi pinahihintulutan sa kanila na ikubli ang nilikha ni Allah sa kanilang mga sinapupunan sa kanilang pagbubuntis kung sila ay nananampalataya kay Allah at sa kabilang buhay. Ang kanilang mga asawa ay may higit na karapatan na ibalik sila sa loob ng takdang panahon kung nais nila ng pagkakaayos. Ang mga babae ay may karapatan ayon sa kung ano ang makatarungan. Para sa mga lalaki, ang mas mataas na antas sa kanila dahil sa pananagutan ng mga lalaki sa kanila. Si Allah ay makapangyarihan at maalam. Ang diborsyo ay 2 ulit. Matapos nito ay panatilihin mo
ang iyong asawang babae sa maayos na paraan o hiwalayan siya ng maayos. Hindi maaaring bawiin ninyo ang ibinigay ninyong dote, liban na lamang na katakutan nilang dalawa na hindi nila mapanatili ang mga hangganan ni Allah. Kung kinatatakutan ninyo na hindi ninyo mapananatili ang hangganan ni Allah, ay walang problema sa kanilang dalawa kung ang babae ay magbabayad upang diborsyohin siya. Ito ang mga hangganan ni Allah, kaya huwag ninyo itong lampasan. Sino man ang lumampas sa hangganan ni Allah ay sila yaong mga mapang-api. Kung siya ay magdiborsyo sa kanyang asawang babae, sa ikatlong ulit ay hindi siya maaaring mapangasawa niyang muli, liban na lamang kung ang babae ay mag-aasawa ng iba pang lalaki. May mangyaring pagtatalik sa pagitan nila at hindi para sa layunin na makipagbalikan sa unang asawa ng babae. Kung ang babae ay didiborsyohin ng lalaking ito o kung ang lalaki ay mamamatay, ay walang problema sa kanilang dalawa na naunang nagdiborsyo na magpakasal muli sa isa't isa kung inaakala nila na mapapanatili nila ang hangganan ni Allah. Ito ang mga hangganan na itinakda ni Allah na nililinaw niya para sa mga taong nakaalam. Kapag nagdiborsyo kayo ng kababaihan at natapos na ang takdang panahon ng paghihiwalay, ay ibalik ninyo sila ayon sa kung ano ang makatarungan o palayain ninyo sila ayon sa kung ano ang tama. Huwag ninyo silang panatilihing asawa kung ang nais ninyo lamang ay pinsala at pang-aapi sa kanila. Sino mang gumawa nito ay tunay na nang-api sa kanyang sarili. Huwag ninyong ituring ang mga talata ni Allah na katatawanan. Alalahanin ninyo ang biyaya ni Allah sa inyo at ang ibinaba niya sa inyo na aklat at karunungan na pinapangaralan niya kayo sa pamamagitan nito. Katakutan ninyo si Allah at alamin ninyo na si Allah sa lahat ng bagay ay nakaalam. Kapag diniborsyo ninyo ang kababaihan at natapos nila ang kanilang takdang panahon, ay huwag ninyo silang pigilan na magpakasal muli sa kanilang dating asawa kung magkakasundo sila sa isa't isa ayon sa kung ano ang marapat. Ito ang pangaral sa sino man sa inyo na nananampalataya kay Allah at sa huling araw. Yaon ay mas mainam para sa inyo at mas dalisay. Si Allah ay nakaalam at kayo ay hindi nakaalam. Ang mga ina ay magpasuso ng kanilang mga anak sa 2 taon para roon sa nagnanais na makompleto ang pagpapasuso. Ang ama ay may obligasyon ng sa kasunduan ay walang problema para sa kanilang dalawa. Pagtustos at pananamit nila ayon sa kung ano ang tama. Walang sino man ang bibigyan ng pasanin na higit pa sa kanyang kakayanan. Ang ama ay may obligasyon ng pagtustos at pananamit nila ayon sa kung ano ang tama. Walang sino man ang bibigyan ng pasanin na higit pa sa kanyang kakayanan. Hindi maaaring pinsalain ang ina dahil sa kanyang anak at gayon din ang ama dahil sa kanyang anak. Ang tagapagmana ng ama ay may pananagutan na tulad nito. Kung naisin ng 2 magulang na ipatigil ang pagpapasuso dahil kung nais ninyo na pasusuhin ang inyong anak sa iba pa ay walang problema sa inyo hanggat kayo ay magbabayad ng kung ano ang marapat. Katakutan ninyo si Allah at alamin ninyo na si Allah sa inyong mga ginagawa ay nakakakita. Sino mang mamatay at iwan niya ang kanyang mga asawa, ay maghihintay ang kanyang mga asawa ng 4 na buwan at 10 araw.
Kapag lumipas ang takdang panahon ay walang kasalanan para sa inyo kung ano man ang gawin nila para sa kanilang mga sarili ayon sa kung ano ang tama. Si Allah sa inyo mga ginagawa ay nakababatid. Si Allah sa inyong mga ginagawa ay nakababatid. Walang kasalanan para sa inyo kung magpapakita kayo ng kagustuhan na mapangasawa ang isang babae o ililihim ninyo ito sa inyong mga sarili. Nalalaman ni Allah na nababanggit ninyo sila, subalit huwag ninyo silang pangakuan ng lihim liban na lamang sa tamang pananalita. Huwag kayong magtukoy ng kasal bago pa lumipas ang takdang panahon ng paghihintay bago mag-asawang muli ang isang biyuda o hiniwalayan ng asawa. Alamin ninyo na nalalaman ni Allah ang anuang nasa inyong mga sarili, kaya pangilagan ninyo siya. Alamin ninyo na si Allah ay mapagpatawad at mapagpaumanhin. Walang kasalanan para sa inyo kung didiborsyoin ninyo ang asawang babaeng hindi pa kayo nakikipagtalik sa kanila o kaya ay bago pa na ibigay ang dote. Ngunit sila ay bigyan ninyo ng danyos. Ang mayaman ayon sa kanyang kakayanan at ang mahirap ayon sa kanyang kakayanan. Panustos ayon sa kung ano ang marapat at obligasyon para sa matutuwid. Kung sila ay didiborsyohin ninyo bago pa kayo makipagtalik sa kanila at nagbigay kayo ng dote, ay ibigay ninyo ang kalahati nito, liban na lamang na mapagpaumanhin ang babae na hindi na tumanggap ng dote o ibigay ng lalaki ang buong dote. Ang pagpapaumanhin ay mas malapit sa pagiging matuwid. Huwag kalimutan ang kagandahang loob sa pagitan ninyo. Tunay na si Allah sa inyong mga ginagawa ay nakakakita. Pangalagaan ninyo ang mga obligadong pagdarasal at ang panggitnang obligadong pagdarasal sa hapon at tumayo kayo para kay Allah ng taimtim. Kung natatakot kayo ay magtaguyod kayo ng obligadong pagdarasal sa pamamagitan ng Salatul Khawf nang naglalakad o nakasakay. Subalit kung kayo ay ligtas na ay alalahanin ninyo si Allah tulad ng kung paano niya itinuro ang hindi ninyo nalaman. Sino mang mamatay sa inyo at iiwan niya ang kanyang mga asawa ay maghabilin para sa kanilang mga asawa ng panustos sa isang taon at hindi pagpapaalis sa kanila sa tahanan ng dating asawa. Kung sila ay lilisan ng kusa ay wala kayong kasalanan sa ginawa nila sa kanilang sarili sa kung ano ang marapat. Si Allah ay makapangyarihan at maalam. Hanggang dito na lamang po muna. Inshallah bukas ating itutuloy ang karugtong. At maraming salamat po sa pagbasa at pakikinig. Antipalaw na tayo ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.